Well, if we want change, we're going to have to do it ourselves. Ang sabi ni Pangulo, hindi natin pwedeng intayin, dating Pangulo, hindi natin pwedeng intayin forever ang military, ha? Pag hindi nila ginawa, yung kailangan nilang gawin, tayong gagawa. So ako, I'll take my cue from that. We be prepared for the eventuality na halmunin tayo ng tadhana. Pero sa ngayon, keep talking, keep posting, keep telling everybody what is wrong with this government. Sabi ni Ma'am Anita, dito sila sa mga Pinoy na nandito sa ibang bansa mag-survey para alam nila yung sagot. Sukang-suka na sa gobyerno. Ayan. Ang masakit niyan, yung mga OFWs, you're keeping the economy afloat by sending your dollars home. I'm not saying don't do that, but, di ba? Kayo po, ang tanging nagpapatakbo ng ekonomiya dahil kayo po ang nagpapasok ng dollars dito sa Pilipinas. Pero, di ba, go pa rin tayo sa FDI. Sige lang. Ito, sabi ni John, ang taong gusto bumalik sa ICC ay mga taong walang alam sa mga nangyayari sa mundo. Sabi ni Benji, go, Turnipix, God bless this country despite the hardships of the present times. Totoo yun. Sabi ni Ma'am Juliet, even my foreign husband says President Duterte is the best president. Alam nyo, sa nakailang foreign trips ako during the Duterte administration and after the Duterte administration, matunog pa rin talaga ang pangalan niya sa ibang bansa. Ano? Sabi ni Gina Fessing, here 26, merong vlogger anti-PRD na ngayon. Never ko pinanood kasi kikita pa siya sa pag-watch ko. Totoo yan. Ito sabi ni Leo, Attorney, sana unahin itama ni PBBM yung quote-unquote national problem as per Attorney Glenn. Ang national problem daw si FLLAM. Sabi ni Buhay Santiago, masyado ng garapalan ng sistema ng mga namumuno sa bansa unlike last admin. Paangat na sana tayo kung itinuloy lang ng present admin, kaso lalo na naman tayong nalugmok sa kahirapan. Sabi ni Doysters, ICC is a scam. They only prosecute small and poor states. Totoo. Sabi ni user 117746, mapapabuntun hininga ka na lang sa mga galawan nitong administrasyon na ito. Sabi ni DB, baka gusto nila makita ulit yung puwersa na nagluklok kay PRD sa noong 2016. Sabi ni Rose, kahit dito sa Malaysia, maraming nagsasabi na the best president R.R. Duterte. Yan tayo di ba? Pakagaling ng ating Di ba? Pagka ganyang kakamahal, kailangan talaga extraordinary yung yung paraan para makapanira sa iyo. Sabi ni Irene Ofril, alam po ninyo, attorney, kasalanan din po ito ni VP Sara, siya yung dahilan kaya nakabalik ang mga Marcos. Bigyan natin siya ng pagkakataon na i-redeem. Okay? Okay. Sabi ni Pangarap ni Kuya, huwag magtitiwala sa mga puti. Lalong-lalo na kapag dating sa paggamit ng ating military bases. Sabi ni Nards, bakit sa Luzon ang taas ng sahod rate compared sa Luzon? Anong meron? Unang-una, by region na talaga ang determination ng sahod. Pero kasi mas mahal dito. The higher the cost of living, the higher the salaries. Ganun lang po talaga yun. Ngayon, kung madala yung development sa ibang mga regions, tataas din ang rates ng wages dyan. That's really it po. It's really standard of living. Kasi in fact, even the determination of whether malaki o maliit yan is always on the background of the prices. Diba? At ganun din, masasabi nating mahal ang presyo ng bilihin dito kung meron kang backdrop of how much people are earning. Mahal ang bilihin, mahal ang sahod. Sabi ni, nawala talaga. Sabi ni Melanie, may kalye survey ako napanood dito sa TikTok at si Duterte pa rin ang best president. Ako matagal-tagal pa bago bago magkaroon ng replacement dyan.
Sabi ni Ma'am Susan, hindi naman kasalanan ni VP kasi nag-remind naman sa atin si Tatay Digong. So, sabi ni Tiban, pasado na ang 100 wage sa third reading, attorney, anong next step nun? Humanda sa inflation. Even the EU Chamber of Commerce says we should change the constitution to induce investors. Sabi, na-nerve, sabi ni Ma'am John. O nga, pakialamero kayo. At syempre, may vested interest ang mga yan. Oh, sino kayo para magsabi na baguhin namin ang saligang batas, ha? Kapal nyo, ha? Ano ka? Sa totoo lang, sabi ni Hyren, hindi ko binoto si PRD pero nang naging presidente siya at nasubaybayan ko ang pamumuno niya sa Davao, namangha ako at saludo ko sa 6 na taon niya sa pamumuno sa ating bansa. Kita mo, convert ka pala. Diba? Sabi ni Bonfire Sticks, why do I feel the Dutertes have been abandoned? Bakit tahimik sina Bongo, Bato, etc.? Pumuposisyon ba sila? Self-preservation? Well, that's possible. Ang maingay talaga yung tayo. Well, they have a lot to lose. Kasi, to be fair. Sabi ni Striving Boy, dami krimen at adik sa mga kanto uli ngayon, nakakatakot na uli, wala lang si Tatay Diggs. Sabi nga sa inyo kahit mismong mga pulis, syempre off the record, sinasabi nila, iba daw talaga noon, panahon ni Presidente Digong. May takot daw talaga yung mga kriminal. At mas mainam daw talaga. Tumataas na. Pero syempre, ang lumalabas na statistics ay bumababa daw ang crime rate ay sus. Sabi ni Hebron, pag magulong bansa at maraming corrupt, takot ang mga investors na pumasok. Correct. Thank you for that input. Sabi ni Mark, ano po masasabi niya? Ano ba? Bakit niyo sinasama yung mga yan dito? Huwag niyo ba ibigyan ng puwang yung mga yan sa wall ko? Sabi ni Ma'am Janet, during FPRD administration, I have planned to retire in the Philippines. Pero ngayon, with all the corruption happening, I need to think again. Oo nga Ay naku ma'am, no one will blame you if you change your mind. Sabi ni Carl, mas gusto ko pa manahimik na lang muna sina Bongo at Bato, okay? Para hindi makulayan ang pinaglalaban natin. Pwede. Tama ka rin naman doon. And that's excellent insight. Thank you very much for that. Sabi ni Ten Lopez, so proud of my daughter, she didn't vote sa presidential elections pero binoto niya si VP Sara. Si Senator Miriam Defensor ang gusto niya. Sabi ni Facebook user, nagkaka-vertigo ako pagkatapos na nangampanya kay Digong. Kaya away ko tong ngayon na anemia ako. Grabe. Sabi ni Jerry Celedio, Michael Ma, a known smuggler and rice hoarder dahilan ng pagtaas ng presyo ng bigas, mga bilihin at pahirap sa magsasaka, pero naging special envoy of the president to China appointed by Commander Budol. Sabi ni Lim Ray Bautista, Duterte versus everybody. Excuse me? Only everybody or versus politicians? Kasi the rest of us, the everybody's, are right here. Sabi ni Ray, laging pinapakita sa news dito sa HK ang Pinas. Sabi ni Rose, ano po ang possibility pag di mag-cooperate si Pastor Kibuloy sa hearing, papakulong po ba siya? Well, I think that he will take a stand, no? Then a warrant for his arrest will be issued by the Senate. So tingnan natin kung ano yung posible niyang gawin after that. Okay? Sabi ni Mert, nabudol talaga tayo, madam. Kaya ko lang binoto si BBM dahil kay VP Sara. Sabi ni Carolina, Gat Bonton, federalismo ni Robin during kampanya na isahan ata ang mga bumoto sa kanya, pangako talaga, paasa. Ma'am, hindi po ganun talaga kadali. And to be fair with Senator Robin, he keeps lying. Ang problema is, kahit si Presidente Duterte, hindi na po ini-endorso yan. He was the one who brought it up in the first place. Diba? Sabi ni Don, I live in Bukidnon. Only during Duterte's time did we experience living without the fear of someone knocking on your door at night.
We slept very peacefully during his term and we miss that. Sabi ni John, can the Senate order the police an arrest when they are not the executive branch? They have the power. They have their own officers to execute the warrant, and it will be in cooperation or coordination with the PNP. Yes, because that power is recognized by the Constitution. In the same way that the Senate can file cases, just because they're not in the judiciary doesn't mean that the judiciary is close to them. Nor are the services of the PNP close to them simply because they are in the legislature. Sabi ni Jedaya, nagsisisi kami dahil bakit si BBM binoto namin. Marami kaming what if, gaya na sana si Ping Lacson ang pinaris namin kay Sara. Well, for me, he certainly was the best choice at the time. So, hindi naman ako nagsisisi. Ang mali ko talaga rin doon is hindi ko inimbestigahan kung ano pa yung alternatives ba sa posibleng mangyari under his term. Sabi ni Shairi, attorney, minsan nakaka-hopeless po nangyari, pero kung si tatay lumalaban, anong rason para sukuan natin siya? Tama! Balik lakas ko. Yan ang gusto ko naririnig sa inyo, madam. Sinasabi niya talaga na nung una, parang wala nang hope. Tapos tumindig si Tatay D. O, paano ka hihindi, di ba? Paano nga kahit sino sa atin, paano tayo hihindi? Kinamon tayo ng tadhana at niresba ka ni Tatay Digong. Sabi ni Amboy Rolls, pati ang anak si Sandro, galit na galit lolo ko kinampihan si Castro kaysa kay Tatay Digong. Oo nga eh. Tapos nung sa kanya, napanindigan niya, pinapabigkas ni Senator ni Congressman Lagman. Kung sino ba yung sinasabi niya, abay natameme. Sayang si Sandro. Gusto ko pa naman siya, mabait yun. Kaya lang, yun nga, iba talagang politika. Nakakaiba ng personality. Sabi ni Hershey, I did not vote PRD but I'm 101% satisfied during its term. I voted Sara, nabudol ako kay BBM, ibalik ang Duterte. Sabi ni Antonieta, I used to be a political pero nung tumakbo si Tatay Digong ay ako pa ang nagpasimuno at naghikayat sa mga kapwa Pinoy dito sa SG na iboto si Tatay D. Di ko binoto si BBM kasi advice ni Tatay. Buti pa kayo, walang pagsisisi. Sabi ni Ma'am Rose Fe, gusto nila maklose ang SMNI kasi nabulgar sila sa laban kasama ang bayan. Good. Sabi ni Daddy, Ma'am, ako nga walang pinag-aralan pero pagdating kay Tatay Digong, kaya kong lumaban. Wow. I'm so touched. Sabi ni Pilosopo, kung leader ka, hindi sapat ang mabait lang. Dapat araw-araw may kinakatay na drugs issue. Sabi ni Ma'am John Sandro is under the tutelage of Tamba, so expect that he will be more like him. Aray. Alam mo, it would have been better for us to have hope that he becomes more like his dad than for him to end up like you know who. Sabi ni Marcy, imbis na mambabatas lahat sila mambubudol. Sabi ni Maldita, gusto ko yung emphasis ni PRD ng government official is for public service. So pag may mali, isumbong mo. Ganon din sa mga pulis, kaya ngayon we learn to speak out para sa better Pilipinas. Sabi ni Kevin, wag na tayo magsisi kung sino binoto natin. Criticize na lang natin, at least may balance pa rin. Balance? What balance? Tahimik ata ngayon si Harry. Sino may sabi? Araw-araw may TikTok po si Spock Harry. Harry my dog! Sorry, akala ko si Spock Harry. Nasan si Harry? Ay, nandito kasi sa paanan ko. Inihintay lang akong matapos. Maaga-aga kasi tayo ngayon eh. Hi, K-Stan! Tanong lang, kung hindi ba pwede i-apply ang Article 3, Section 14 to meet the witnesses face-to-face kung ang witness niya. It's not a hearing. Ano yung sinasabi po ninyo na the right to confront your witnesses? Hindi po kasi ito hearing, inquiry in aid of legislation nga po ito. That applies to a court hearing. Hindi po yan dun sa Senate. Sa Senate, kung ano yung rules nila, yun. Sabi ni Tiban, sayang ang Marcos, imbis wala na sanang dilaw na kalaban nila, kinalaban pa ang nakatulong sa kanila. Doon ako ng weirdohan eh. Inulungan sila ng mga Duterte. Why the suspicion? Diba? Inulungan sila. Andyan si Inday sa kanila. Bakit tinatry doon nila? Because there's no other word for it. I'm sorry if I'm using that term. Pero why?
Why? It's not rational. Ano na po ang Pilipinas, sabi ni Noe? Ano na po mangyayari sa atin? Aba, lalakas ang loob natin at titindigan natin ito. Ang mangyayari sa atin is, if the government fails us, then we will have to rebuild that government. Di ba? Ingat-ingat sa pagsasalita. Sabi ni Gak, naging walang kwentang Senado na wala na yung di-kalibre. Well, at least meron silang enough in them na i-oppose yung People's Initiative. Para sa akin, malaking bagay yun. Di ba? Sabi ni Shaylee, naniniwala ba kayo gratitude is attitude? I'm grateful for Tatay D. Yun, sabi ni Alon, si PRD lang daw ang nakapag-ayos ng tax and I agree with you 10 million %. Sabi ni G. Valdez, kung nakinig lang tayo kay Tatay D, di sana nagkakaganito, pero sino ba mag-aakala na babuyin nila ang mga Pilipino sa pag-aakala natin na ipagpapatuloy nila ang pinasimulan ni Tatay D? Sino nga ba naman ang nagpabango uli sa pangalang Marcos? Hindi ba si Pangulong Duterte din? Naniwala naman din tayo sa kanya, kaya yun yung binoto. Kasi yun na-clean up yung pangalang Marcos. So, and dapat nga nagpapasalamat sila kay Tatay Diggs Kung hindi dahil sa kanya, walang ganyan. Baka hanggang ngayon, minumura pang pangalang Marcos. Walang utang na loob, sabi ni Rolando Barreto. Okay, so muli, paaalala ko. Bantayan natin ang mga darating nag-aksyon ng administrasyon. Sisiraan si Kongkulong. Tuloy-tuloy nasisiraan si Pastor Kibuloy. Tuloy-tuloy pa rin ang mga trolls na maatake sa atin. Okay? Bukod pa dyan, expect natin na magkakaroon ng some kind of action laban kay dating Pangulong Duterte at kay Vice President Inday Sara. Pero ang weird lang talaga nung kwento, di ba? Bakit naman ilalantad nung dalawang abogado na yon yung mga di umanong barel na kinukuha nila dun sa lugar na yon? Bakit? Bakit nila gagawin yun, yung ganun lantaran? It boggles the imagination. Sabi ni Pangit, mura na po ang bigas, napapamura ka talaga. Sabi ni Keep Going King, may splok ba dyan tungkol sa pabahay? May program daw for it, wag sana magamit sa pamumulitika. Ano ipapabahay nila? Diba? Magdadalawang taon na, puro groundbreaking pa rin ang nakikita natin. At kahit si Pangulong Marcos mismo, sinabi niya yun sa cabinet secretary niya, baka pwede sa susunod, hindi na groundbreaking. Paghalataan. Sabi ni Nicodemus, salamat po, we will pray for your safety at sa mga tumatayo laban sa katiwalian ng gobyernong ito. Nothing lasts forever, malalaman din nga ng mga politikong tiwali na Diyos ang bahala sa kanila. Hi kay Ian, sabi ni Jamie Moore, nung pinalibing ni Presidente Duterte si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, nagbago ang tingin ko sa kanila at naging mabango sila sa akin. Totoo yun. Sabi ni Christopher Yu, something crazy is happening this coming months. Watch out and be more strong, solid Duterte. The other thing that they plan to do is to divide and conquer, to continue doing. So, maninira sila. Kaya sila nang kumukuha, di ba? Nag-encourage at naghahanap ng mga vloggers na pwedeng tumawid sa kanila. Divide and conquer. Okay? Bukod pa dyan, sasabihin nila, hindi naman totoo yung mga statistics, hindi naman pala magaling ang Davao. Ang dami palang palpak, ganyan. Hindi pala magaling na presidente si Duterte. Ang daming mali. Yan ang ini-expect natin sa communications nila. At papalabasin nila, grabe, corrupt pala sila. So, salita ng salita laban sa corruption, pero wow, corrupt pala sila. Hindi lang nila nakikita, pero grabe, we should be raising our middle fingers at them without actually posting them. Bakit? Yung mga paninira na yan, wala silang constructive. Ito yung nakakatawa. Ang dami nilang masasabi pagdating sa siraan sa mga Duterte. Pero sa achievements ng Marcos administration, ay nga. Bakit ang tahimik nyo? Nasaan ang mga ensaymadas? Singing praises and hosanas. Yay! Mayroon na naman another millionth project in 2 years na natapos under the Marcos administration. Naumpisahan under the Marcos administration. Yung mga pinangako niya, wow, lahat natutupad. Walang ganon. Puro, sina Duterte pala, ang dami-daming barel.
Sabi ni Tiban, paano na lang kaya pag nataon sa Marcos ang pandemic, lugmok ata ang Pinas? Sabi ni Pangarap ni Kuya, intention talaga na mawala sa ere ang SMNI dahil masisira ang balat nila sa Pinas. O masisira, yung parang sila kasi malaking tulong sa pag-disseminate ng impormasyon tungkol sa mga achievements ng mga Duterte. O kaya sa malaking bagay sa pagpuprotekta ng mga kritiko ng administrasyon. So, yes, expect more na ganyan. Expect more legal challenges to their franchise. Expect na may mga online attacks din. Sabi ni Rose, sa Isulan, Sultan Kudarat, free ang ospital, time ni Tatay Digong. Di ba? Talagang inasikaso. Yun yung yun yung nakikita ko. Inasikaso talaga tayo. Sabi ni Amboy Ross, bagong Pilipinas, mura ng dugas. Sabi ni Keep Going, for media mileage lang talaga ginagawa nila, pero behind the scenes, man. Okay. Sabi ni Senyorita Rams, nasa pool kasi sila ng SMNI kaya pinasara. Yan. Kung bakit nagkakagulo dahil nag-umpisa sa confidential fund between Sara and Romualdez, hindi po nag-umpisa dun sa tanggal bilang senior deputy speaker si Gloria Arroyo. Diba? Dinipensahan siya ni Inday. Di ayan. Sabi ni Clary Diel, dati idol ko yon Marcos Sr., pero ngayon super nabudol talaga ako. Binoto ko siya, si Junior, dahil kay Sara. Sabi ni followers ng admin just to tell me, Didi shit, pero naka-block reply. So, it's so funny how stupid. Yun na nga so they even coined that term. So, ito yung nakikita natin sa kanila. Wala silang modo at wala silang talino. Kasi, sige, tinawag mo kaming ganyan. It means wala na kayong makukonvince sa amin. Ito yung katangahan nila. Okay? And I'm sorry to use the word. Pero, what is politics? Politics is addition. So, kung mga attackers ang iyong mga tolls, attack lang ang gobyerno, sa tingin nila madadagdagan sila ng followers, ng believers, madadagdagan ba sila sa ginagawa nilang yan? Puro panega. And buti sana kung yung nega nila ay laban dun sa mga enemies of the state. Yung mga talagang kalaban natin, kaaway natin, mga threat to national security, threat to peace and order, mga baduy. Sana sinama nila, wala Wala talagang hinahabol nila, political enemies. And it goes back to that. It's politics. At sa ngayon, we're so sick and tired of their politics. Sabi ni Kevin Oquindo, paano nila madidefend ang admin? Wala namang achievement. Di tulad ni PRD, di mapagkaila. Sabi ni Mike, the Travelers, SMNI lang na nga ang nagbigay ng platform ni B. Sa eleksyon, inoppress pa. Yun yung literal walang utang na loob. Although hindi naman enforceable right yung utang na loob. Pero, grabe, di ba yung pagpapakita na politika talaga ang nangunguna. Walang bayanihan, walang cooperation, walang mga, salamat, dahil pinalibing niyo ang ama namin. You have a special place in government. We will look to you for advice, especially on your projects that have huge successes. Invest? Wala. Shut down. Naibusin tubig ko. Sabi ni PH, update, from 6 million, 3 million na lang daw pabahay sa ngayon. Ay, ganun ba? Sabi ni Joss, feeling ko mga magka-jamming ng 70s kids, mga nakaupo ngayon. Ang daming malalaking private sector ang nagpa-pledge noon sa gobyerno, tumutulong talaga. Totoo yun, yung mga may feeding programs na libre, mga Duterte feeding programs, yung mga ganun. Ang daming nag-charity work, alang-alang kay Pangulo dahil tumutulong. Yun nga yung nung nagka-COVID, na medyo mapalad kami, na ilang mga vloggers, dahil kami kinonsider na media, meron rin kami kasing mainstream media, nakakalabas kami, naghahatid kami ng PP
PPEs, tama ba yan? Yung mga masks, nagsusource kami ng kung ano-ano para lang makatulong kasi hindi kinaya ng gobyerno. Wala, lahat ng pwedeng makatulong. Yung outpouring of support. Hay, naglinis sa Manila Bay at Boracay. Opo. Opo. So, muli ang panawagan natin. Ang panawagan natin, bukod sa dagdagan niya yung mga likes, ha? Excuse me. Dagdagan niya yung mga likes. Like, share, follow, and subscribe. Ang panawagan natin, paalala natin kung ano ang na-achieve ng Duterte administration. At sabihin natin, ano, laban? Di ba? Partida yan. Ang dami-dami in the first 2 years alone. Yung free tertiary education, binuno talaga niya. Plain law. Wala man lang ni anino, ni bulong na mayroong aayusin sa ating tax system. Wala rin tayong ni bulong na aayusin dun sa ating electoral system. At hello, plastics. Wala man lang ni anino o bulong na i-reduce natin ang plastic waste. Hello, bakit na namin natin yung sachet? Sabi ni Keep Going, kaibigan ni Kuting yung may-ari nung nagkaguhulang ng park na minahan. Tumulong kaya? Ay, worse. Baka magtago pa. Kasi syempre, ayaw nilang na-associate sa mga ganun. Yun, sabi ni Ian, yung nangyari sa 4 na sundalong nawala. Sigurado kung pinuntahan yan agad ni Digong. Totoo. Yes po, pwede, sabi ni Ma'am Rose, pwede ma-share ko sa mga friends and family. Opo, sa TikTok po, ephemeral ang live. Ibig sabihin, nawawala siya after the live. Pero, mahanap niyo po kami sa YouTube, sa Luminous by TCA and AGP. Nasa Rumble din po kami at nasa Facebook. Sabi ni Bong Casino, kasama niyo pa din kami mula dito sa R4B sa pagpapaalala sa mga nagawa ni PRRD. Opo. Ito sabi ni Striving Boy, Dolomite, Boracay, Rehab, Drugs, Tulay, Kalsada, MRT, Subway. Daming naiwan ni PRD na tumatak. Huwag kakalimutan niyo yung trend. Inumpisahan niyo yung Malolos, Tutuban to Malolos. Oh. Nung umalis si Duterte, 90% complete. Ngayon, almost 2 years after umalis si Duterte, almost 90% complete. Ang Mindanao Railway, almost signed. Ngayon, hindi na masa-sign kasi tinabla na, chinugi yung yung loan. Sabi ni Rayo Carlos, so weird na talaga pag walang nagrally ang makakaliwa sa EDSA anniversary. Oo, no? Bantayan nga natin. Oy. Sabi ni Miffy, yung nag-testify attorney at napatunayan na walang basihan, pwede bang makasuhan kahit sa inquiry lang? Opo, perjury po yan. Pinalibing si Apo Marcos, ngayon kakalabanin ang dating presidente, nasa ng hustisya, nasa ng nasa ng utang na loob. Bakit puro kapal ng mukha ang nakikita natin? Sabi ni Ferds, now we realize what PRD said during the campaign that Marcos Jr. is really a weak leader. Sabi ni pangarap ni Kuya, ayaw nila ma-establish ang transportasyon sa Pilipinas dahil makakabagal yon sa pag-unlad. Ha? Yung keep going, yung may approved loan na ang Minda Railway tapos biglang need daw further feasibility study. Diba? Kakaiba. Parang ang weird ng panahon ngayon. Ang weird ng buhay natin ngayon. Ay, na-late si Well Falks. Okay, last few. Yan naman tayo. Sabi ni Edgardo Sikat, frustration ko talaga noong 2022 na hindi ako nakaboto pero ngayon tila naging tama lang. Loyalista ako but only to former President Marcos Sr. and not to his only son Jr. God save the Philippines. Sabi nga ng isang very close relative ko, alam nyo, anti-Marcos yun dati. Marcos Sr. Sabi niya, ang problema, may mga issues din si Marcos Sr. Sabi niya, pero bago nagkaroon ng mga issues na ganun, may achievements muna siya. So, napaano talaga ako, truly, pero tama naman. Ano ang major achievement ba natin dito? Dito sa administrasyon na ito? Nawala yung build. At walang nag-i-explain. Para sa akin, alam nyo, miss na miss ko, yung alam natin. Kasi either nandyan yung mga spokes ng mga ahensya, tapos andyan si spokes Harry, andyan kung sino-sino man, nakaka-explain. Tapos kaming mga vloggers, dahil transparent ang gobyerno, na-explain din. Ito,
na magaling naman mag-i-English ang mga tao, na marunong naman, ito pa yung tamimi, tahimik. Sabi ni Immortal DP, may achievement po ba ang admin ngayon? Hay, kayo na po ang sumagot niyan. Kasi baka mapaluha na ako thinking about how far we have fallen. Sabi ni Marian, updated na dati lalo na. Oo. Ano yung nabi nun? Si PRD sobrang sipag ng time niya kahit madaling araw naka-live broadcast para i-update ang mga tao. Sabi ni Sixten, si PRD ay napaka-transparent, talk to the people directly. Ma'am, si PRD ay full of sincerity and compassion. Sabi niya, Jedediah, we are always updated, especially if you watch FPRD late night cabinet meeting online. Totoo yan. Magaling din mag-English si Pinoy, pero parang mas okay pa si Pinoy, super tipid, di katulad ng admin ni BBM. Sabi ni Wellfalk, sobrang sinungaling ng gobyerno na to. Super. Sabi ni Noe Briones, ano na po nangyari sa paalis-alis ng bansa ni PBBM? Ayun, merong fake statistics. Meron silang sinasabi na, wow, na may totoong-totoo na investment na ilang trilyon na bunga ng mga pagbabiyahe ni Presidente Marcos. Pero pag hiningi mo yung detalye, hindi nila masabi. Ewan. Ewan ko lang. Bakit ba ganyan ang buhay? Bakit ganito ang buhay natin? Sabi ni Eric, downfall of BBM, no more Marcos. Sabi ni Larry, sana mag-people power na para tapos na mga tambaloslos. Guys, kung gusto natin ng pagbabago, mayroon tayong kailangan gawin. Diba? Ang kailangan natin gawin ay magsalita at ipakalat ang balita. Ipakalat natin ang mga diskusyon. Ipakalat ang diskurso. Kailangan naiintindihan ng mga tao ang mga pangyayari. Kailangan magalaw natin. We have to move hearts and minds before we can move their bodies. So kailangan natin tuloy-tuloy ang pag-post. Tuloy-tuloy yung pag-discuss. Tuloy-tuloy natin i-hashtag ito. I'm not saying na ito ang bukod tanging sagot, pero dito at dito nag-uumpisa yan. Ilabas natin ang frustrations natin. I know you're frustrated. I know. Ang mamahal ng bilihin, wag po nating intayin na talagang lugmok na tayo at magka-recession. Wag na po natin intayin na lumala ang sitwasyon. Keep talking, keep speaking. Take it to the people who ought to be hearing this. Tell your families. Discuss with your families. Yes, alam ko na budol tayo. Pero alam na nga natin na nagkamali tayo. Itama natin itong pagkakamali natin. Sabi ni John Paul Mendoza, I just want to congratulate Weekly PBBM who unseated Pinoy as the worst president. Sabi ni Manuel Dali, dadaming pledges sa Pinas pero may na-materialize na ba kahit isa sa mga pledges? Uy, grabe, paka-demanding. Sabi ni Ferds, frustrated lang dahil nawala ang continuity at hindi po babalik yan. Sabi ni Larry Lynn, pumapayat na ako na wala nang mabili ang 100 pesos. Hindi ko nga alam, bariya na pala nga ang 100 pesos ngayon. So, totoo lang. Sabi ni Jerry, pro-BBM vloggers accused VP Sara of being pro-China. History will tell Japan can't win a war militarily against the US. So change of strategy. Japan fought in terms of economics and successfully won. Totoo, sa mahal ng bilihin, yung 1K ko parang 100 na lang ang halata. Ang konti na lang na nabibili ko, nakakasad. Sabi ni Antonio, yung pledges ginawang ayuda din. Sabi ni user 11774, sana hiwalayan muna ni Bibi. Uy, sis Mag, hanggang matapos admin niya. Ay nako, may narinig nga ako dapat daw i-exile. Ay, sabi ko mapapahiya tayo sa mga galawan na nila. Diba? Nangyayari na Sobrang nangyayari na. So, maraming salamat. Sabi ni Rayo Carlos, ang demanding natin, no? Gusto natin nagpo-fulfill ng pangako. Ay, kakaloka. Ayaw nilang ipauso yung ganon, yung may isang salita. Ayaw nila ng ganon. Ayaw nila magpauso ng ng nagpo-fulfill ng kanilang promises. Yan. Diba? Baka ma-demand, baka pwede natin i-demanda pagka ganon.
Sa, sabi ni Lex, Solid Duterte, shout sa mga addict dyan at mga NFA rice, may araw din kayo. Sabi ni Good to be true, I'm proud of you. Bumitaw ka bilang press sec dahil ayaw mong magsinungaling. Dahil baka may masabi ako na hindi ka nais-nais. No, I would never, I wouldn't, when you're in government, you have to serve government and you have to be, you have to bow to authority. Pero, meron kasi doon na hindi authority at gumagalaw as do gobyerno. So, yun dapat yun yung problema. Sabihin ko na daw, naku madam, kung walang epekto, sasayangin natin yung opportunity. Wait tayo for the right time. What was the most challenging daw task that I faced as press secretary? There was an instance. Hindi ko alam kung pwede ko sabihin. There's an instance when may nagsabi sa akin na kailangan, sakana. May inis kayo Sakana. Ikwento ko muna kay FPRD. May mga ilang politiko binili ng mga equipment dahil sa 50% kahit di magamit ng mamamayan. Oo. Ano po pinaka-na-miss nyo kay PRD? Yung wit. Pakawiti Alam niyo yun? Ang galing sumagot. Tapos, ang galing niyang sumalo ng nung nagkakamali man siya, nasasalo niya. Namimiss ko. Kami ni Celine, you owe us a kwento whenever you're ready. Yes, ma'am. I promise, when I'm ready. When the times are okay for it. It's not about safety kasi ngayon pa lang delikado na kami. Nakita niyo naman yung mga banta kay Maharlika, di ba? Meron na rin sa amin. Ang difference nga, I'm glad na I'm glad that Maharlika is abroad because it's very dangerous for her here. Pero the same way, worried ako sa mga katulad ni na Pebbles, ni na Sas, andito sa Pilipinas. And yeah, sure, I'm expecting the same kind of threats to be leveled against me. Ngayon pa lang nararamdaman ko na. Diba? Nag-worry ng ibang mga tao sa amin. So, yun namimiss ko yung At saka we were all involved in government. Gusto natin pinapanood ang presidente natin. As in, pinapanood natin, we hang on to his every word. This was somebody who wasn't just being president, he was also hugely entertaining. And yun, politics wasn't boring under the Duterte administration. So, maraming salamat sa pagsubaybay. Ayun sabi ni Dio, gaya style ng woke sa USA led by Biden. Yes, and look, Biden is struggling. So maraming salamat po sa pagsubaybay sa live natin ngayon. Maraming salamat sa inyong mga opinion. Talagang na-enlighten din ako. Huwag po natin kakalimutan, because it upsets them so much, ipalaganap natin yung mga achievements ng dating administrasyon. Huwag kakalimutan yung mga hashtags natin, hindi mo pera yan, hashtag we deserve better. Okay? Huwag din pong kakalimutan, lahat ng mga expressions na kinalulungkot nila, huwag din po natin kakalimutan, i-post yan. Mag-question tayo. Always ask, question this government. Why are you doing this? Why aren't you doing that? Why aren't you explaining? Why are you so quiet on matters like your health? Why are you so quiet on matters like crimes that people think you're committing? Diba? Why are your statistics changing? Nangako ng 6 million homes, 3 million na po ngayon, puro groundbreaking pa rin. Paki-explain din so that we can understand bakit nawala yung Mindanao Rail. Bakit 90% pa rin lang ang Tutuban to Malolos? Bakit ganyan pa rin ang state of transportation natin? At kung totoo man ang sinasabi nilang naglaan para sa libreng pasahe, para dun sa carousel, nasa na ang mga libreng sakay? Paki-explain din po, bakit nagkakaganon ang PCSO? At saan na po napupunta ang mga kinikita ng PAGCOR? Bakit tinutuloy ninyo ang privatization ng PAGCOR? Naintindihan natin yung pag-privatize dun sa operations ng NAIA kung ang SMC ang mag-handle dahil sila po ang nag-handle ng Bulacan Airport. Pero yung privatization ng PAGCOR, hindi po tama yun. Paki-discuss nga po. At kahit sabihin ninyo na yung decision na yun ay nagawa in the previous administrations pa, bakit itinutuloy ninyo? At saka,
Paki-explain lang po sa amin kung saan nanggagaling ang pondo para sa inyong mga kampanya manira sa mga kritiko ng gobyerno. Nasaan nanggagaling ang pera na pinambabayad ninyo sa mga trolls? Huwag niyo pong sabihin na wala kasi medyo nadudulas na po yung sarili ninyong tao. Nasaan na yung logistics para sa pagkain? Nasaan na yung pag-ayos ng sistema sa agrikultura? Nasaan na yung pag-ayos ng ating mga driver's license, plaka ng mga mga sasakyan? Nasaan na yung mga sagot sa aming mga katanungan? Ano yung 3F Studios? Wait. Nasa na yung nasa na yung resulta ng mga foreign trips? At paki-explain yung discrepancy. Foreign trips for FDI, pero charter change dahil walang FDI. Dahil hindi maka-FDI. Please lang, ayusin niyo po yun. Ayusin niyo po yung logic niyo. Sagutin niyo yung mga walang katapusang mga kwento. Tungkol sa pamilya ninyo. One of these days lalasunin ako. Naubos tubig ako. Ayun. Naubos yung water ko. Guys, you got a live one. Hindi po sa mid yun. Nasa mid, when meron ka kinakain or something or iniinom tapos you swallowed wrong. Naubos yung boses ko, it's a sore throat. Sabi ni Toto Lopez, didn't past president also use vloggers to destroy opponents? RJ Nieto et al. Hindi kami binabayaran. Hindi binabayaran si, well, ewan ko si RJ. Pero I'm pretty sure hindi. We did it because we loved him. Well, there were some who wanted to do it for the influence. Wala tayong magagawa doon. Pero yung totoo niyan, not in this scale. Yung ganito kadami, alam niyo ba kung ano yung pinaka show of appreciation nila sa amin? Nagpa-Christmas party. That was it. Pero ito, Diyos ko, may mga kontratang nilabas, di ba? Yung iba doon, were drafted during my term as secretary. Kaya huwag mo akong sasabihan na pareho yun. Malayo, ibang-iba. Sabi ni George, lahat daw ng district representatives ng QC pala nakafocus lang sa ayuda using DSWD programs like AICS or AKAP. Well, if we want change, we're going to have to do it ourselves. Ang sabi ni Pangulo, di natin pwedeng intayin, dating Pangulo, di natin pwedeng intayin forever ang military, ha? Pag hindi nila ginawa, yung kailangan nilang gawin, tayong gagawa. So ako, I'll take my cue from that. We be prepared for the eventuality na hamunin tayo ng tadhana. Pero sa ngayon, keep talking, keep posting, keep telling everybody what is wrong with this government. Uy, sabi ni Striving Boy, si Daryl Yap, kamusta na kaya ang #1 supporter ni BBM daw? Excuse me, ang laki ng tulong niya both kay Senator Amy at saka kay VP Inday, ha? Huwag kayong ganyan. Mag-ingat sa divide and conquer. Kaya ayokong binabash si Senator Amy. If we're all, the enemy of my enemy is my friend. Okay? You don't need to trust her if she runs. Pero para sa akin, hindi ko sisiraan, hindi ko gagawing enemy yung kalaban na nga ng kalaban ko. So, let's hang together, let's stay together. Yung pag-atake sa Davao and sa mga kritiko ng gobyerno, they're going to use every effort to divide us. Dahil yun yung lakas natin eh. Pare-pareho tayong kritiko ng gobyerno, pare-pareho tayong nabudol, pare-pareho tayong dissatisfied, pare-pareho tayong hihikayat ng pagbabago. Pare-pareho tayong nakikita natin yung tumataginting nakatahimikan ng gobyernong walang impormasyong lumalabas dito, kung di dagdag budol. So, muli, ingatan din natin ang ating kalusugan. Kailangan po kayo ng bayan. So take care of yourselves. Let's take care of each other and don't let anyone divide us. Maraming paninira ang padating sa mga darating na araw, darating na linggo. Protektahan natin ang pangalan ni Kong Pulong, ni VP Inday, ni dating Pangulo.
protektahan din natin yung mga vloggers na sinisiraan. Protektahan din natin yung mga loyal, yung mga na loyal sa bayan, ha? Yung fair mag-criticize. Yan po ang mga kakampi natin. Huwag po tayong papayag na ma-divide tayo. Kung mayroon mang lumalayas sa ating cause ng mga vloggers o politiko, never mind them. Huwag na silang bigyan ng pansin at huwag na rin silang bigyan ng mga hits. Okay? Muli, maraming salamat and we will see you tomorrow. Opo, daily po tayo. Maraming salamat, ha. Huwag pa kalimutan, like, share, follow, subscribe. Subscribe po sa aming YouTube and follow din po sa aming TikTok. And don't forget, may Rumble po tayo. Ini-expect ko po kasi na magkaka-issues na naman sa darating na panahon dito sa Facebook. So while we will strive to protect our Facebook account, remember that it is better na kahit konting followers lang, pero in all platforms, mas malaki ang dissemination natin. Sabi ni Facebook user, hindi ko sisiraan ang kalaban ng kalaban ko. Kalaban ni Amy, yung pinsan niya at yung asawa ni JR. So tama nga. Sabi na nga gets ko na. So sinabi mo na may gumagalaw na hindi elected. Hindi ko binanggit kung sino yon. Okay, so yun. At huwag tayong makisali dun sa kung may nag-aaway man ng mga vloggers. Pero lahat sila kakampi natin. Huwag po tayo sumali dyan. Huwag po tayo sumali sa away nila. As much as possible, together tayong lahat. So maraming salamat. Huy, tulog na. Pahinga ko na rin itong boses para bukas fight ulit. Thank you very much. Good night everyone. We'll see you again then.